Ipalago natin ang ating pananampalataya sa Supreme Master of Wisdom, Karastar, Supreme Super Light Angels. Ito ay mahalaga ng bawat practitioners ng Art of Life 172. Dahil itong divine intervention, matanggap ito sa mga taong gumagawa ng kanilang mga lesson sa spiritual foundation na nirelease ngayon ng Supreme Master. Art of Life 172, Covenant Star Formations para sa Olympic Stars Meditation System. Para makakonect tayo sa spiritual energy stations. Ang tawag nito, Covenant Star Formations para sa Olympic Stars. At napakahalaga na matutunan dito ng bawat isa itong real dimensional portal na connection. Saan kayo makakonect? Ating sinasabi naman na mayroong mga governing star formations na mga energy stations, at ang pagkaintindi nito, may mga advanced spiritual energy stations na kailangan doon tayo makakonect para maka-access sa higher dimension. At itong higher dimension natin tinutukoy dito, higher dimension ito na napakataas ang frequency. Even though napakataas ang frequency na ito, ay kaya rin na makakonect ang isang tao na tumanggap ng lesson sa dugukan. At exercise ang kailangan. Yung formula, receive, align, and adapt, ay napakahalaga rin dahil sa paraan na yan, ang isang practitioner ay makatanggap ng higher na connection na hindi talaga makayang matanggap ni namang tao na hindi nag-practice ng lesson na ibinigay ngayon, dahil napakaraming mga sources sa enerhiya. At pag hindi natin namalayan anong klaseng enerhiya ang lumadaloy sa ating field, tawagin natin itong field, hindi lang katawan, dahil ang isang katawan ng tao ay binubuo ng maraming mga katawan. Sa isang katawan, binubuo ng napakaraming mga katawan, subtler connected bodies. Kaya basically, 7 foundations of the soul. Hindi lang body, mind, soul, and the spirit. 4 na dimension na yan. Sa 7 dimension ng kaluluwa ay kailangan na mayroong harmony, kapayapaan, at alam yung paraan paano matanggap ang napakalakas na enerhiya na kailangan ng kaluluwa upang ang transformation ng kaluluwa into higher vibrational foundation ay maganda. Ibig sabihin, hindi madali ang transformation ng isang kaluluwa pag hindi niya alam ang paraan. Ang paraan na siya yun ang direction. Hindi ito assumption, dahil assumption lang tayo, hindi na ito ginagawa. Dahil ang kailangan ngayon ang tamang paraan, paano ninyo mapangalagaan ang yung physical at spiritual ng mga katawan. May release tayo, yung release na double body, multiple body formations. Isa na yan sa napakahalaga ngayong panahon, dahil hindi na ito maiwasan sa ating panahon na darating. Bawat panahon, bawat araw, buwan, taon, mga panahong darating, hindi maiwasan na mayroong mga sakunang mangyayari sa ating mundo. Dahil yan yung katotohanan ng mundong ating ginagalawan,
na material na mundo. Yan man ang programa na nabuo sa mundo ng mga tao. Kaya hindi na yan maiwasan. Ito rin dahilan na ibinigay ng Supreme Master sa langit, itong divine guidance na kailangan matanggap nino mga taong gustong makaangkyat sa kanyang kaharian upang hindi mabalot sa mga ilusyon na napaka-negative na mga ilusyon. Mga takot na ilusyon, galit. Itong mga grabing nakakabulag na kamangmangan na bumabalot ngayon sa kaluluwa. Malaki ang kaibahan sa isip at itong ating tinatawag na spiritual consciousness. Ang kailangan ngayon ay bukas ang iyong spiritual na kamalayan or spiritual consciousness. Hindi yung kaisipan lang. Dahil ang kailangan ngayon ay mataas na frequency ng iyong spiritual consciousness. Kaya, that is in the principle of Dibukan, expansion of the spiritual consciousness. Dahil itong expansion, paliw kag tubig, dahil itong expansion of spiritual consciousness, dito kayo makakonect sa higher dimension. Hindi kayo makakonect kung maging estudyante lang sa paniniwala. Dahil itong paniniwala, pag isang tao ay mayroong paniniwala, ay napaka makapangyarihan itong paniniwala. Kaya, pag ito ang direksyon ng isang paniniwala, ibig sabihin ng isang paniniwala, ayan din yung magtuturo ng isang tao. Naging estudyante ang isang tao sa paniniwala. Ngunit ang isang paniniwala, mahalaga man ang paniniwala, ngunit ito ay hindi yung pinakamataas na paraan upang makamit ang spiritual na kamalayan. Ang kailangan ngayon, kaya sinasabi ko na ipalago natin ngayon ang ating mga pananampalataya. Itong pananampalataya ay higit na makapangyarihan sa paniniwala. Upang makamit ng isang tao na gumagawa nito, yung pinalago niya ang kanyang paniniwala sa Supreme Master of Wisdom, Akadastal Supreme Superlight Angels. At huwag kang maligaw sa pagkaintindi ng Supreme Master of Wisdom, Akadastal Supreme Superlight Angels. Ibig sabihin yan, super light body or Supreme Superlight Body, pinakamakapangyarihan na gumagawa ng lahat. Magawa sa cosmos, itong planeta, lahat ng mga buhay ay kanyang ginawa sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Dahil siya yung pinagmulan ng lahat. Kaya kailangan ito ating ipalago ang ating pananampalataya upang makamit ang pagkakasatuparan ng kaluluwa. Hindi ito kayang makamit ng tayo ay naniniwala lang. Ibig sabihin ng paniniwala, yung mga tao ay sa umpisa ay naniniwala. Maging ang isang tao ay, sino ba yung pinaka magtuturo ng isang tao? Masasabi ba natin dito tayo sa Dugukan, yung magtuturo ninyo, ang inyong leader ngayon sa Dugukan? Hindi ganyan. Yung isang tao, maging estudyante kayo sa inyong mga paniniwala. Pag kayo ay mga scientist, tayo ngayon, mga scientist tayo, gumawa tayo ngayon ng mga formula. So, maging ang formula natin ginagawa, yun ang naging ating mga magtuturo. Turuan tayo sa ating mga formulang mga ginagawa, mga equation ating mga pinaformulate. Ito din ang paniniwala. Kung ano ang paniniwala ng isang tao, pag siya ay naniniwala na magpalakas sa kanya at angkop din ang kanyang mga data sa kanyang paniniwala na siya ay lumakas, ang mangyari, tuturuan talaga siya sa kanyang paniniwala upang siya ay tunay na maging malakas. Subalit, pag yung paniniwala ay nagtuturo sa kanya na maging mahina dahil hindi sumang-ayon ang paniniwala
na siya ay lumakas, makagising sa kanyang espiritual na kamalayan, tuturuan din ang isang tao na maging mahina, hindi maging malakas dahil hindi man sumang-ayon ang kanyang formula na nagtuturo sa kanya dahil yan man ang kanyang paniniwala. At ang pinakamakahalaga kayon sa ating panahon, maging magkaisa ang lahat ng mga tao dito sa ating bansa upang maging malakas ang ating bansa, pag may kahirapan, maging maraming magkatulong-tulungan at hindi madaling matalo sa mga kalaban. Ano yung mga kalaban? Maging ignorance, lalong-lalo na ngayon. Maraming mga natakot ngayon sa mga itong tinatawag natin violent forces of nature, lindol, pag maglakas na lindol, magka-tsunami, itong mga kalamidad na natural na nangyayari. Hindi lang ngayon, hindi sa dating na mga panahon, sa mga nakaraang panahon, yung putok ang mga bulkan, yung gutom ng mga tao, yung digmaan, lahat ng yung mga pagsubok ng buhay. Yan ay mga pagsubok sa panahon dahil mismo ay aking sinasabi, ang panahon mismo ay nagdulot ng problema sa sangkatauhan. Kaya, way back to the last light service, mayroon tayong topic na sinasabi ko na mismo yung panahon, mismo yung root of origin sa mga problema nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Dahil ito bang panahon ay absolute ba itong panahon? Hindi ba magbabago ang panahon? At sino man ang gumagawa ng panahon? Ang mga utak ng tao ay gumagawa sa panahon. Kaya sa dimension na may sukat sa aking sinasabi, lahat ng mga taong may sukat, lahat ng mga katotohanan may sukat, lahat ng mga formula na may sukat, yan ay magbabago. Maging ang panahon, illustration sa ating panahon na talagang ang panahon ay magbabago. Pag bagong panahon pa tayo ngayon, ganito ba ang ating kapaligiran? Ngayon kay sabihin natin na itong panahon ngayon, sige, galing tayo sa lumang panahon at nagbago ang panahon, nandito tayo sa panahon na ngayon, present time. Itong panahon na bago, matawag natin na bago na itong panahon. Ngunit pag tingnan natin yung darating na mga panahon, 50 years from now, itong panahon ay lumang panahon. Ang sa ating panahon. Dahil lahat ng mga bagay ay magbabago. Ngunit pag tayo ay ang ating paniniwala ay tinuturuan tayo at hindi sumang-ayon ang ating mga paniniwala na tayo ay mabigyan pagkakataon na lumakas dahil inarugaan natin ang ating spiritual na pundasyon. Kaya nga sa umpisa, napakaganda ang umpisa ng samahan ng mga spiritual. Magtulong-tulungan ang mga tao. Magtulong-tulungan ang mga practitioners ng spiritual at sa kanilang pagtulong-tulungan at magkaintindihan, makabuo ng mga proyekto, makabuo ng kanilang mga project, makita na natin siya gawa, dumami ng mga tao, at malaki na din ang improvement sa samahan. Ngunit pagdating din ng mga panahon, dahil ang panahon ay magbago, sa panahon na malakas ang pagkaintindihan ng mga samahan, napakaraming magagawa. At sa panahon na magkawatak-watak na dahil marami ng mga magtuturo ng paniniwala, ito ang magbabago ng panahon. Sa napakaraming mga magtuturo ng mga paniniwala, baguhin talaga nila ang panahon. Dahil itong formula na ito ay hindi ito sumang-ayon na magkaisa ang mga tao. Dahil mga estudyante man sila sa mga paniniwala, kaya kaya nilang baguhin ang panahon. Bakit kaya man nila baguhin ang panahon? Kaya bang baguhin ng mga tao sa kanilang paniniwala ang langit? Hindi yan magagawa. Dahil yung langit ay absolute ang langit. Ngunit ang panahon ay ginagawa ng mga tao.
sa kanilang kaisipan. At dyan sila naniniwala na ito yung panahon, bagong panahon na tayo ngayon. At ang lumang panahon ay yun ang lumang panahon. Ngunit sa bagong panahon, hindi tayo nakasabay mismo sa frequency. Ang ating paniniwala pa sa 2,000 years ago. Kaya hindi natin katanggap-tanggap na ito ngayon ang batas sa makabagong panahon. Na kailangan tayong may expansion of spiritual consciousness at ating matuntunan na mayroon ngayong mga anghel dyan sa langit, makita natin sila talaga. At yung dimensions sa ating sinasabi na hindi makikita sa mga mata ng mga tao kasi mga spiritual or espirituhanon ay hindi makikita talaga. Ngunit sa bagong panahon ay pwede pa lang itong makita. At at the present life evolution, you are 9 connected bodies, 1 advanced elemental foundation, and 1 carbon atom life foundation, 7 super light body foundation, and 3 star supreme super light body foundation, 12 all. So, sino mang maniniwala dito? Pag estudyante tayo sa paniniwala. Okay. Ito ang tanong. Sino mang maniniwala nitong ating mga binanggit ngayon pag tayo ay mga estudyante ng paniniwala na ibig sabihin hindi man sumang-ayon ang ating mga kaalaman dahil yan ang ating magtuturo ngayon sa ating pagkatao. Kaya inilagay dyan, klarong-klaro dyan sa ating prinsipyo ng Dugakan, expansion of your spiritual consciousness. Dahil sa pamagitan lang ng iyong pagkagising sa spiritual na kamalayan, iyong matutunan ng tunay mong pagkatao, talaga palang ikaw ay mayroong liwanag na walang hanggan. Ngunit pag ikaw ay tumira sa paniniwala, sabihin mo sa iyong sarili, that is, I said, okay lang yung half cultivation. Kasi yung half cultivation parang midway. But itong blinding ignorance ay napakalaking pagkaliko. Dahil sasabihin natin direct to the point. Dahil ang tao ay gusto ng shortcut. Overnight gusto niyang matutunan yung mga bagay na kailangan niyang matutunan. Kaya narinig man niya sa video, may isang magtuturo na sinasabi na wala na kang dapat gagawin dahil ang lahat ay nandyan na sa iyong pagkatao. Huwag kang matakot at increase mo yung frequency. Ayan na yung paksa ng kanyang paniniwala. In fact, that is what is happening right now in the network of the light workers of the entire planet. Yan na kayon ang nangyayari sa network ng mga light workers entire planet. Let's say way back 10 years, 10 years ago. So, isang dekada lang, napakaraming mga light workers at present, and then aggressive itong mga light workers nakaraang isang dekada. Kaya ang kanilang paksya dahil mga estudyante sa paniniwala ay increase the frequency kasi tinuturuan man sila ng mga alien. Kaya yung propagation itong mga alien, darating yung mga alien at tulungan ang mga tao dahil mag-ascend ang tao into 5th dimension, 4th dimension, 5th dimension. Kaya maraming mga taong naniniwala. Ngunit wala mang paraan na ibinigay kung paano ba yung increase yung frequency na yung physical na katawan at saka spiritual na katawan. Sabihin na natin, paano ba natin ma-increase itong frequency ng ating kaisipan? Maging spiritual tayo ngayon. From materialistic, and then naging spiritualist tayo dahil nandyan na sa lahat ng ating kailangan sa ating pagkatao, nandyan sa loob ng ating pagkatao. Ngunit ito ngayon ang problema dahil hindi man natin natutunan ang paraan. Kaya sinasabi natin itong napakahalaga niyan itong paraan. Dahil hindi maaring na tayo ay magkaisa dito sa ating samahan, maski sa lahat ng mga samahan. Sa umpisa, sinasabi ko napakaraming mga tao dahil isa lang ang pananampalataya dahil mayroong magtuturo at tinatawag na Divine Master. Ngunit sa pagkawala ng Divine Master, in the presence of Jesus Christ, na wala na si Jesus Christ, kaya lahat ng mga estudyante ni Jesus Christ, naghanap sila sa kanilang Divine Master, yung mga tunay na nagmamahal sa Kanya.
Ngunit maligaw yung karamihan dahil maging estudyante na sa paniniwala, hindi sa pananampalataya. Dahil itong sa pananampalataya ay 1 degree na lang yung kulang ay maging pagkakasatuparan na ng kaluluwa. Also realization. Kaya napakalaki ang kaibahan sa katuruan ng sabihin lang natin na spiritual foundation, mystical order of the spiritual formation. That is spiritual teaching. Kaya napakalaki ang kaibahan sa paniniwala. Dahil sa atin na sinasabi itong ating paniniwala ay maganda. Wala namang masama sa paniniwala. Ngunit pag ikaw yung may paniniwala, anong klaseng paniniwala ang nasa sa iyong kaisipan ngayon at nasa sa iyong puso at isipan? Dahil yan yung iyong magtuturo. If you are a scientist, then you have an equation. Palig ko. You have an equation. Itong equation mo ay yun ang iyong magtuturo. And ibig sabihin, you are tied up with the belief. And your belief is your teacher. That means to say, your equation is wiser than you. Dahil yan man ang iyong magtuturo. Kaya ito din ang paniniwala is definitely wiser than someone believing. Kasi yan yung magtuturo sa isang tao. At yan nagbigay ng direksyon sa kanyang buhay, nagbigay ng kanyang mga talento dahil nakabase lahat sa kanyang paniniwala. Ngunit, pag hindi namalaya ng isang tao itong mga bagay na ito, na may kaugnayan sa kanyang totoong pagkatao, dito matrap ang isang tao sa kanyang paniniwala. Sabihin niya na, dito lang tayo. Wala na tayong ibang gagawin kasi sinasabi ng alien ba doon sa langit, kita man sila ng mga UFOs, kaya sinasabi, nagawa ng channeling, sinasabi na wala na tayong dapat gagawin, everything is fine, maniniwala lang tayo. Ngunit walang direksyon, walang program na nakatuon upang iyong magamit upang talagang ikaw ay maturuan sa iyong paniniwala na yan ay gagawin mo yan araw-araw. You must go with the process of repetition para maging malakas. Kaya ang ginawa ay hindi na siya mang-ayon ang paniniwala, hindi sumang-ayon na siya ay maging malakas. Kaya ito ay ipinasabi ng Supreme Master sa langit. Sabihin na natin ito, ipinasabi ng Supreme Master sa langit. Kasi narinig ko man yung itong boses ng Supreme Master sa langit. Kaya tayo ay palagi tayong maglakbay kasama ang Supreme Master sa langit. Maglakbay sa ating spiritual na kamalayan. Hindi siya ilusyon ng ating buhay. Ipinasabi ng Supreme Master na turuan ng mga tao sa tamang direksyon. Ako maraming bisis na akong naisip ko na wag na akong mag-posting ng mga mensahe sa Facebook dahil parang sayang ang ating mga mensahe. Hindi man ito tumalab sa mga puso't isipan ng mga tao dahil ang mga tao ay estudyante ng paniniwala, hindi sa pananampalataya o pagkakasatuparan ng mga kaluluwa. At napaka talino ngayon sa mga tao. Hindi na kailangan ng mga magtuturo. Ngunit sinasabi man ng Supreme Master sa langit na turuan yung mga tao ng art of life. Dahil ang mga tao ay tumira sa napakalalim, napakatinding ilusyon at hindi alam kung ano yung reality. Napakarami. Tayo ay idealism tayo ngayon o realism tayo ngayon. Ibig sabihin, even the point of thinking that we are in the realism na prinsipyo, hindi pa rin totoo. So ano bang katotohanan? Mangyayari ba itong ating katotohanan na may pagkakataon ba na totoong-totoo ang ating mga katotohanan?
O parang ilusyon lang yung itong lahat ng ating mga katotohanan. Kaya dalawang version ito ngayon. Huwag kayong maligaw sa itong napaka-importanteng lesson, aral sa panahon ngayon. Sino ang iyong magtuturo? Ito lang sa tanong, kung sino ang iyong magtuturo. Okay, ito ay mahalaga. Sino ang iyong magtuturo? Dito muna tayo. Again, if you are scientist and you jot down, you have to make your formula. Yung equation mo iyong magtuturo. You will not do anything. Ito ay reality. But then, ang itong batas ng iyong formulation ay hindi siya mag-ayon. That is not reality at all. That is illusion or presumption. That if you are in this belief, at itong belief mo, how will you define your belief? Paano ba natin i-define itong ating paniniwala? Sumang-ayon ba itong ating paniniwala na tayo ay magkaisa at hindi magkawatak-watak bisang isang malakas na kaharian na tinatawag natin bitong bansang nating silanganan? Diba? Dito man tayo isinila sa bansang silanganan. Sumang-ayon ba ang ating paniniwala na tayo ay maging malakas at hindi magkawatak-watak? At dito tayo sa dugukan. Dito lang tayo sa dugukan. Hindi na tayo magtingin pa muna ng ibang mga grupo. Dito sa ating dugukan, sumang-ayon ba tayo ay magkaisa? At talagang hindi magkawatak-watak pag tayo ay ang ating magtuturo ay ang ating mga paniniwala. At ang isang prinsipyo niyan, ang isang samahan na hindi magkaisa, magkawatak-watak sila ay maging mahina. Hindi maging malakas. Humihina ang lahat na hindi magkakaisa, magkawatak-watak. Kaya itong dahilan ng maraming kaharian na kailangan humina sila sa pamagitan ng pagkawatak-watak upang hindi maging malakas at sa banggaan ng mga kapangyarihan hindi sila makatayo. Dahil ang mga tao tumira sa paniniwala. Ngunit pag dito tayo tumira sa katotohanan, ano ibig sabihin ng katotohanan? Ibig sabihin itong katotohanan, in English pa, know thyself. Know yourself. Kilalanin mo ang iyong sarili. Ito ngayon ang napakaraming ilusyon sa ating sarili. Dahil pag kilalanin natin ang ating sarili, kailangan tayong dumaan sa proseso ng pagsisiyasat kung ano talaga yung ating tunay na sarili. At tingnan natin sa salamin. Balik na tayo naman sa salamin. Pag tingnan mo sa salamin, ang iyong sarili, ikaw yun nandyan sa mukha mo, sa salamin, ikaw yun. At itanong mo sa iyong sarili, ako ba yan sa salamin? Ikaw yan. Kaya, tanungin mo yung sarili mo sa salamin, ikaw ba yan? Sumagot din yan. Parang, ikaw, parang hindi. Hindi man. Kasi, ginagaya man lang yung mga sinasabi mo sa iyo. Yung sinasabi mo, nakatingin ka sa salamin. Tinanong mo kung ikaw ba yan. At ang sagot, nagtanong din, ikaw ba yan? Tinanong ka rin mismo sa iyong sarili, ikaw ba yan? Kaya ito ang malaking katanungan sa pagkilala mo sa iyong sarili. Kung sino ka talaga. Ikaw ba ay isang isip? Hindi, kompleto. Hindi mo mabuo na ikaw ay isip lang. Dahil tiningnan mo sa salamin na ikaw ay may katawan. Pag tingnan mo yung sarili mo, ikaw ba ay isang katawan? Hindi mo rin mabuo yung kasagutan na tumpak na yung kasagutan. Dahil ikaw ay naniniwala na ikaw yung katawan. Ngunit, pag wala yung isip sa iyong katawan, hindi ka rin ikaw. Kung kulang na kulang pa rin yung katotohanan. Kaya sabihin natin na ikaw ay isang kaluluwa. Ngunit hindi man lang ikaw isang kaluluwa. Kaya paano mo matutunan pag ikaw yung maniniwala ka lang sa ikaw yung sarili na ikaw yung lahat na nandyan na sa iyong pagkatao at wala kang magtuturo?
In the first place, your teacher would be your belief if you are in the belief system. And then if you are not in the belief system, you go beyond belief. So it could be pananampalataya. That is far, very far better than belief. Kaya kailangan lang asid at the mustard, napakaliit na buto. Then you can remove the mountains. Sabi ng Divine Master, in the person of Jesus Christ, way 2,000 years ago. Kaya makapangyarihan itong pananampalataya. Ngunit higit na makapangyarihan itong soul realization. Ibig sabihin, pag ikaw ay estudyante mismo na yung mataas na pagkatao, mataas na liwanag, ibig sabihin, alam mo yung precise office of your guardian angel and your spiritual master, which are your fundamentals. Na ibig sabihin, yan yung totoo. Ibig sabihin, fundamental, not trivial. Ibig sabihin, trivial could be illusion or 0% real at all. Kaya itong false self, nobody will accept this. That's why, sa napakaraming mga taong enlightened consciousness, they could be our brothers and our sisters, and then this is really good. But still, until this point in time, napakaraming hindi alam na yung tong ating mga paniniwala pala ng kung sino tayo, ano tayo, ay hindi pa nakaabot sa kabuuan ng kailangan na matutunan natin yung foundation of your higher connected bodies. Dahil ang ating mga katuruan ay hindi man ito sumang-ayon na tayo ay matututo sa kaalaman o sa karunungan. Kaya, balik tayo sa tanong, sino ba ang ating magtuturo? Tinuturuan ba tayo ng ating paniniwala? O tinuturuan ba tayo sa ating model na scientific model? Mayroon tayong equation upang makabuo tayo ng realidad dito sa physical na mundo. O tinuturuan ba tayo ng ating tinatawag na higher connected bodies in the persons of your guardian angel, our guardian angel, and the spiritual master? Ibig sabihin, divine master ng langit through the networks of the spiritual foundation, mystical of reformation, nandyan sa iyong pagkatao. Nandyan sa loob ng pagkatao mo at nandyan din sa labas ng pagkatao mo sa kabuuan. Omnipresence. Kaya dito tayo, kailangan natin itong simulan ang pagdiscover kung sino ka sa iyong pagkatao. Huwag mong tingnan mo lang sa salamin dahil pabalik-balik man itong sabihin natin, tingnan sa salamin, tingnan sa salamin. Masyado tayong malito at maliko. Dahil hindi man yan ang paraan. So, pag hindi yan yung paraan, ano yung paraan? Unang-una, buksan natin ang ating emotion dimension. Taruan tayo sa ating puso na mayroon tayong pagmamahal sa mga bagay na espiritual upang tayo ay titong makagising sa ating espiritual na kamalayan at tanggapin natin ang katotohanan. Huwag natin itapon ang katotohanan. At manatili tayong maging estudyante ng Divine Master sa langit. Hindi maging magtuturo ng blinding ignorance. Magtuturo lang ng buhay. Kaya aking sinasabi, pag dito tayo sa libukan, hindi kayo mga followers kayo ni SGM. Bakit followers? Walang followers. Kayo ay mga magtuturo. Magtuturo ng buhay upang turuan ang sanlibutan sa liwanag na walang hanggan, sa daan tungo sa kanyang tunay na kaharian, at hindi mabigo ang isang tao na makakyat sa tunay niyang kaharian into the supreme governance of the infinite cosmic family of life. Kaya anong grupo ninyo ngayon? Dugukan man kayo. Okay. Pag dugukan kayo, sabihin, itong aking paniniwala ay mahalaga sa aking buhay dahil dito man ako isinilang at dito ko rin nakita yung aking
tao naging mabuting tao. Kaya ipalago ninyo. Ipalago ninyo ang inyong paniniwala upang yan ay maging kahoy, punong kahoy na malakas at matibay. At mayroong pagkakaisa. Yan ay napakahalaga yan. Itong pirlas ng silanganan, napakalakas pag tayo ay makagising sa tunay na liwanag na walang hanggan. Dahil sinamahan nga tayo ng Diyos sa langit. Mayroon bang angels contacts and connection sa ibang bansa? Bakit ba hindi nila matanggap diretso kaagad? Itong Art of Life 172. Isang dekadang nakaraan, 2 dekadang nakaraan, that is 20 years ago. Napakarami mga light workers na nagpropagate ng mga higher beings, mga aliens getting closer in the planet. Kasi tulungan nila itong planeta para hindi ma-destroy. Dahil sa mga nagawang mga violent forces against nature, against life, iyahon ang espiritual na kamalayan ng sangkatauhan. At napakaraming mga paniniwala. At then sumabay ang revelations ng Angels Contacts and Connection Art of Life 172. Bakit hindi matanggap sa mga taong ina sa ibang bansa? Hindi nila kaagad-agad ito matanggap. Mayroong klarong katuruan. Angels Contacts and Connection, hindi mga alien. Ngunit bakit talaga ipropagate nila itong mga alien? Magka-crash landing pa yung mga alien, mga sakay sa nilang mga flying saucer, mga advanced technologies. Bakit man talaga ipropagate ng isang tao? Hindi man nila tanggapin itong tunay na katuruan na mayroon namang actual practical lesson na kailangan mo itong gagawin upang mabuksan ang iyong spiritual kamalayan. Hindi na itong mga no, nothing to worry, wala nang ibang gagawin, everything is within you and your teacher is within you. Your illusion is within you because your teacher within you is your big illusion and the biggest illusion. And then the proof or the priva of that, and ang priva ba, the proof of that is hindi ka makagawa ng tunay na pag-akyat sa kanyang kaharian dahil napakaraming mga bagay na hindi mo ma-resolve sa iyong buhay. I'm talking about sa mga taong ganyan ang paniniwala. Dahil sa mga sakit lang, hindi mo kayang i-topple down itong mga sakit. Sa gutom, hindi mo makayang makangkir ang gutom. Kasi itong mga biological needs, the physical body is made up of carbon atom life foundation. Ibig sabihin yan, carbon atom life foundation, physical, material, atoms, protons, molecule. Itong mga molecular compositions ng physical na katawan, kailangan ito ng mga vitamins, nutrients, and minerals para patuloy na mag-exist ang physical na katawan. Kaya hindi ma-overcome ng isang taong pangangailangan mismo sa kanyang protein na katawan. Hindi ma-overcome, hindi matalunin na kayang matalo ng isang taong pangangailangan sa kanyang light body, energy body. At the 7 auric force are 7 foundations of the auric force. Kaya itong energies ay coloring them at the fundamental level. So, hindi makaya ng isang tao. Paano man yan hindi maging illusion yan? Hindi makaya ng isang tao. And everything you need in life is within you. Kaya itong katuruan din ng mga alien, itinuturo sila mga tao. Mismo ang mga alien ay hindi nila alam kung anong kailangan ng mga tao. Ano bang formula ba? Na formula na hindi doom ang formula. Ibig sabihin, hindi ba ineffective? Ibig sabihin, ang ibinigay ng mga alien na formula ay mga defective na mga formula kasi hindi man totoong makapagpalakas ng isang tao. Ang palakasin lang ng isang tao na sa application ng formula na ibinigay nila ay yung human negative ego at saka blinding ignorance. Sino bang lumalakas pag walang totoong mga mystical order formations na training na gagawin? Kaya itong tunay na divine master ng langit, hindi ka turuan ng blinding ignorance. Pag ikayong madapa, hindi kayo,
Nadagma makadong bangon dong yan ayaw hilak dong. Ay magnadapa yung isang tao pagkatingin sa Supreme Master, Divine Master ng langit. Tingnan niya nadapa makadong nagdanghag iyo ka nagdapa ka diya nadanghag man ka. Ibig sabihin you will learn by the mental discipline of the martial discipline. Ano ibig sabihin yan? You will learn the mental discipline of the martial discipline. Spiritual martial arts combat. Kaya walang magaling na leader na hindi dumaan sa mga kahirapan. Walang makaakyat sa kanyang kaharian pag hindi dumaan sa mga actual practical training ng buhay. Kaya ano ang kahinaan ng isang tao? Pag yung kahinaan ng isang tao ay dito siya sa napakalalim ng kanyang attachment sa material ng mga bagay. Kaya sabihin ng isang Divine Master na ibenta mo yung lahat ng mga ari-arian, ibigay sa mga mahihirap at susunod sa Kanya. Hindi sinasabihan ni Jesus Christ in the past na sell all your properties and give it to the poor and follow me. Dahil dyan yung kahinaan ng isang tao, gustong mag-ipon na ang mga tao ng material ng mga bagay dahil dito sila nababalot sa ilusyon ng katotohanan sa physical na mundo. Like everything in the physical world wherein you will say reality is not reality at all. When you are at higher dimension, everything is illusion. Illusion yung lahat. Ngunit mahalaga din itong illusion pag dito tayo sa mundong ito. Hindi lang tayo to the point na mayroon tayong nakakabulag na kamangmangan at hindi tayo makagising sa spiritual na kamangmangan. Dahil sinasabi ng Divine Master ng Langit, kailangan ngayon sa siyang katauhan itong art of life upang matanggap ang divine intervention which is ongoing by this time. Ongoing divine intervention. Okay, mayroong sakuna. Mayroong tsunami, napakalakas na lindol kaya nakagawa ng tsunami. At yung mga tao nagdasal ang mga tao, ngunit ang baha ay hindi man nakinig sa dasal. Masasabi ba natin itong mga natamaan ngayon ng mga baha ay hindi sila naniniwala ng Diyos, hindi sila nagdarasal? Mas magagaling pa yung mga tao na yun nga magdarasal kaysa atin. Ngunit bakit man hindi man naikog itong mga baha sa kanila? Hindi man sila minamahal ng kalikasan. Tinamaan man sila ng ganyang mga sakuna ng buhay. At pati rin kahit sino, walang exempted niyan. Kaya ano ang dapat gagawin sa panahon ngayon? Ito we are at this point of time na sasabi na near end of time. Sa malapit na matapos ang panahon. At bago na namang panahon ang darating. Hindi maiwasan itong mga tribulations and the great tribulations dahil yan ang programa sa hub or sa program na ito. Sa mundo ng mga tao bago sila makaakyat sa kanyang kaharian. Pag hindi makaakyat sa kanyang kaharian, saan ba pumunta ang tao? Okay, sagutin natin yan. Pumunta ang tao, hindi niyo mabasa sa inyong mga kasulatan. Dahil ito ay nakasulat sa inyong living book of life, nandyan sa inyong pagkatao. At kung paano ninyong ma-access yan sa inyong pagkatao, okay, so, is it good that itong ating mga sinasabi ngayon, ang record din natin ay hindi putol-putol para ma-review ninyo. Pag putol-putol, nagkaon lang sa ako dire, kaya may dire illusion sa pagkaon. Balik sa ninyo diyan. Sa illusion sa pagkaon. Nindot itong topic yung pagkangunta ng alien technology. Kaon na ko, balik din nila itong kaya mga gwatsinang ko ni mga alien. Ni mga alien technology, manungog po siya ito ang mga lecture. Kaya siguro dahilan ba na itong ating art of life at to jud ang mga tao magpaturo anang mga alien nga anang mga alien ba nga di jud aning katotohanan. Ibig sabihin ng katotohanan
Bakit ka man malakas? Dahil ginagawa mo yung lesson. Bakit ka man mahina? Dahil ikaw ay naniniwala man lang, magawa mo. Pwede ba yung lumakas ka hindi mo gagawin? Ibig sabihin, gagawin mo yung lesson para matunay na maging may katotohanan na makaakyat tayo sa kanyang kaharian. Ano ang katuruan na ibinigay ngayon? Angels, contacts, and connection. Bakit takot ang mga tao sa mga lindol? Pumutok ang mga bulkan at okay lang yung sa unang panahon. Yung unang panahon, pag mayroong famine kasi may gutom, nakasulat sa kasulatan. Mayroong gutom, hindi umaalan, walang ulan. Kaya gutom ang mga tao kaya hindi makatanim dahil walang ulan. Ngunit ang panahon ay nagbago, binago na ng Diyos. Kaya ngayon, panahon pag walang ulan ngayon, pwedeng paulanin. Maraming ulan. Kaya mayroong cloud seeding. Kaya ito ay mag-ingat-ingat din ang mga tao ditong mangyayari itong mga baha ngayon, hindi maiwasan dahil baka kailangan yan sa planeta. Na mayroong baha kasi may global warming tayo ngayon, tumindi ang init sa panahon ngayon. Kaya yung baha ay makatulong din yan sa ating panahon. Kaya itong dulot ng panahon ngayon ay ang problema mismo, ang panahon naglagay at nagdala ng problema sa ating kapaligiran. Dahil yan man ang direksyon na ginagawa ng mga tao. Kagaya ba tayo ngayon ba? Example, ang kahulugan ng iyong buhay. Pag ikaw ay, yan ang iyong kinakain, yan ang mental discipline mo ba na ginagawa mo, i-feed up mo sa iyong physical na katawan. Yan ang iyong meaning ng iyong katawan, physical na katawan. Pag ito ang ating ginagawa, wala tayong mental discipline. Ito man ang ginagawa ng mga tao. Pinakain ng mga tao ang itong ating kalikasan ng mga paniniwala na ito ang makagawa, ito ang kailangan ng ating buhay, ito ang ating mga tagumpay, ito ang ating pag-unlad. Kaya sinisira ng mga tao mismo ang ating kapaligiran. Dahil itong enerhiya na ito yung pinapakain ng mga tao mismo sa kanyang inang kalikasan. At ang inang kalikasan in equilibrium also will feed up the people. Kaya darating din ang panahon na kailangan na bumawi itong kalikasan dahil kailangan mismo ng kalikasan na mahil ang kanyang problema sa sarili. Kaya pag walang ulan ngayon, hindi na ka magdasal ng Panginoon na mayroong ulan. Dahil gagawa na ang ulan, gagawa na ang tao ng ulan. Ay may cloud seeding, and then pag bumuwil tayo itong mga ulan, kaya bumaha at then grabing ulan, grabe ding baha, at marami ding mamamatay. Kaya ano ang pinakamalakas, pinakamabisang depensa ngayon na kailangan? Kaya ito ang sinasabi ko, dapat tayo magkaisa. Tayo ay alam natin ang paraan. Ngunit, hindi man tayo ang gumawa niyan. Gagawin natin ba? Ang sagot ay aerial dimensional portal. Pagtingin nila sa Supreme Superlight Angels, sayaan na natin itong mga alien. Kasi itong mga alien, baka magkamali yung formula nila. Imbes na gumanda, mas lalong tumindi. Ibig sabihin, dito tayo sa hindi alien. Itong Supreme Superlight Angels, pagtingin nila, okay, napakaliwanag pala itong signal dito sa ibaba. Dahil ang mga tao ay nag-art of life man, gumagawa man nilang formation sa mystical order. Kaya, pagtingin nila sa kalikasan, uy, dito sa may ito man, may mangyayari mang malaking magaganap ba sa kalikasan. Kaya tinignan ng Supreme Superlight Angels, kaya madali lang nila i-resolve yan. Hindi mangyayari ang napakalaking siya kung pag tinignan nila at ginawa nila yung depensa. By just blink on an eye, faster our speed of thought, then kayang gumagawa nila yung depensya ang kailangan. Kaya, sinasabi ng mga tao, the big one. Mangyayari ba yung the big one? Takot na takot yung mga tao kasi pag mangyari yan, ilang libo o milyon pa katao yung mawala. Ibig sabihin, pagtingin ng Supreme Superlight Angels na
malakas yung signal niyan. Hindi na yan mangyayari. I-resolve yan. Kaya yung pinakamalakas na dipensya yung sa taas. Ngunit sino man yung gumagawa ng mga aerial dimensional portal? Ako ba gumagawa niyan? Tayo bang gumagawa niyan? The people cannot do that. Ang mga tao, hindi yan magawa sa mga tao. Pero yung mga tao can cause the establishments of that spiritual energy station. Okay, importante na po, tol na po. Yeah. In moment which is very important, kailangan ito ninyo matutunan. Dahil, as I said, walang angels contacts and correction sa ibang mga bansa. Mayon silang alien contacts. Alien ba? Kaya may alien contacts. But we are not talking about aliens. Kaya kayo, pagdugukan kayo niya, magiging estudyante kayo ng mga aliens, doon na kayo sa mga aliens. Huwag na kayong magdugukan kasi mas lalo lang iliko ninyo yung mga tao. Na ibig sabihin ba, ngayon, turuan to protect the treasures of life, it means to say save life. Tulungan natin ang mga tao na maligtas yung mga tao. Para maligtas yung mga tao, maligtas sila unang-una sa blinding ignorance at nakakagulag ng mga kamangmangan. Pag doon tayo magtuturo natin mga aliens, mga UFO, baka maging cargo gods tayo. Ibig sabihin, naniniwala tayo ba yung mga aliens ay, and then magka-crash landing. Pag makita nito, ito ay technology pala man itong mga aliens. Kaya nga nagka-crash landing. May klarong katuruan ngayon. Klaro. Pag ito ay klaro, hanapan ba tayo ng mga aklat? Mismo nandyan na yung klarong katuruan. Bakit ka pa maghanap ng hindi klarong katuruan? Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos mismo ang lesson na kailangan mo sa iyong buhay upang ipalago ang iyong sarili, na makilala mo ang tunay mong sarili at tunay mo na mabuksan ang iyong spiritual na kamalayan at tunay ka na magtagumpay sa iyong layunin, na ikaw ay tunay na makaakyat sa kanyang kaharian. Kaya ang panahon natin ngayon ay kailangan na para sa lahat. Napakalaga na itong panahon ngayon. Na inyong matutunan kung ano ang kailangan ninyong pag-aralan sa panahon ngayon at sinong ang tunay ninyong mga magtuturo. Magtuturo ba niyo ay mga alien? O nandyan ba kayo sa paniniwala at kailangan ninyo yung paniniwala, ipalago na ninyo ngayon ang inyong paniniwala. Na hindi kayo din bumagsak sa blinding ignorance o nakakabulag ng mga kamangmangan na hanggang to the point na in this maging malakas, maliwanag ng tunay sa liwanag sa kanyang katotohanan. Naliko tayo. At sa takot ay hindi tayo makaiwas dahil mismo sa pagtulong natin sa ating kapanahunan ngayon, hindi na tayo makaambag sa ng tulong dahil ang ating paniniwala hindi man sumang-ayon na maka-cause tayo na mayroong mga spiritual energy stations dyan na magawa. Inumpisahan naman natin yan na ginawa even though na hindi naman ito maintindihan ng mga tao. Kaya wag na lang yung i-explain sa mga tao. Kayo mismo, pag tunay kayong may spiritual, at mismo yung mga tao na tunay na may spiritual, alam ng kanilang mga kaluluwa. Hindi na kailangan pa na ipaliwanag dahil alam na alam ng kanilang mga kaluluwa. Unless lang pag ang tao ay nandyan siya sa nakakabulag na kamangmangan. Kaya sinasabi niya sa kanyang sarili, ay, hindi yan totoo. Hindi yan atin mabasa dito sa ating aklat. Yan ay kasinungalingan. Ngunit, nangyayari sa ating kapaligiran. Balik tayo kung bakit hindi matanggap ng karamihang mga tao sa ibang bansa. Angels Contacts and Connection. Dahil kayo maging magtuturo ng buhay. Kayo yung mga mangungunang magtuturo sa buong mundo. Kaya, hinadlangan na tayo ng ating alien technology.
Dito tayo, pag matanggap ng mga tao sa buong mundo, hanapin kayo upang magpaturo sila sa inyo ng art of life. Angels Contact and Connection. Hanapin talaga kayo. Walang Angels Contact and Connection, as I said, sa ibang mga bansa. Dito lang sa Pirlas ng Silanganan dahil dito tumira ang inyong Divino Maestro sa bansang ito. Hindi lang sa ngayong panahon, sa nakaraang panahon at sa darating na panahon. Kaya kayo ay maging magtuturo ng buhay. Turuan ang mga tao sa buong mundo. Kaya hindi nila matanggap ngayon ang katotohanan ito dahil kayo, maging magtuturo ng buhay. Pag kayo ay maging magtuturo ng buhay, sino bang mangunguna sa kapaliwanagan upang umiilaw na masyadong tunay na umailaw itong ating mundo? Dahil ang mga tao ay naging magtuturo ng buhay. Kaya pagtanggapin ng mundo ang art of life, wala nang wala nang alien teacher ang mundo. Dahil mayroon namang art of life. At klarong-klaro na ang art of life, Supreme Light Angels, ay hindi katuruan ng paniniwala. Hindi katuruan ng mga alien. Hindi katuruan ng sino mang katuruan. Katuruan lamang ng Omni Supreme Absolute of the Heavens. Kaya pag sabihin ito na ay parang kagaya man ito ng katuruan ng dugukan, parang kagaya man ito ang katuruan dito, kagaya ng katuruan dito, kagaya ng katuruan dito. Iwag na kayong maniwala niyang kagaya-kagaya kasi walang kagaya ang katuruan ng dugukan. Kaya sinusulat natin yung aklat ng dugukan upang inyong malalaman Supreme Master of Wisdom, Makadasal Supreme Light Angels, the Spirit of dugukan, 7 dimensions of the soul, at present life evolution, you are 9 created bodies plus 3 stars, Supreme Light bodies. We are not in the belief of the 5th and the 4th, 5th dimension, 7th dimension, or 11th hyper dimensions. Those are dimensions, numerical dimensions na nahanay sa mga paniniwala ng mga tao. We are talking about the infinite dimensions. Ibig sabihin, you have to name your numbers, 1 million, 1 billion, 1 trillion, 1 trillion, infinite numbers. Hindi mabibilang ang dimensions sa kabuuang dimensions. Kaya, even into the point saying kabuuan, hindi pa din natin masukat yan dahil hindi man nakita ang katapusan. That is infinite. Kaya itong soul realization din, yung soul realization, that is an infinite process of learning, an inner discovery. Kaya this truth that we have learned, itong katotohanan natin natutunan ngayon. Dahil ito ang ating nabuksan, ang ating mga information sa advanced spiritual function hanggang dito. Then pagbukas na naman sa ibang mga information sa advanced spiritual function, then iba na namang katotohanan na dadagdagan, walang katapusan yan. Kaya infinite dimensions of higher dimensions. So, dyan sa aklat ng dugukan, aking isinulat dyan, 3 klaseng spiritual na mundo. Sa pangatlong klaseng ng spiritual na mundo, dito ang advanced spiritual world. At dito natin sa advanced spiritual world. Ngunit itong technology ay hindi talaga advanced kayo. Technology hindi advanced, i-record na lang ninyo kuhan para. Record po. Ito ay sinasabi ko ito sa inyo dahil hindi man salat na panahon na magkasama tayo. Kaya mayroon tayong isinulat na libro. Then, pag mawala ng libro na yan, ay hindi na yan natin masulat ng uli. And then, we should study the book. Sa pangatlong klaseng spiritual na mundo, first dimension, sabihin lang natin mayroong 15 dimensions. The first dimension, second and the third dimension would be Supreme Light dimensions na yan. Yung dimension ba na hindi natin maipaliwanag sa mga pulong o sa mga salita dahil hindi kayang maipaliwanag ng salita. Then, for the sake of simple understanding lang, mayroon tayong basihan. Kaya sinasabi natin na ganyan.
Then the fourth and the fifth up to the 13th dimensions, yung dimension na super light. At isang dimension na yan na sinasabi natin sa Super Light Foundation would have infinite dimension, hindi mabibilang na dimension. Na lahat ay super light. Kaya saan galing ang cosmos? So ang cosmos dyan is from the 14th and the 15th elemental dimension. The farther from the source, man-lower ang frequency. Ibig sabihin, ang 14 ay malayong-malayo na sa 1. Likewise with the 15. Kaya, mahina ang frequency. Ngunit dito sa frequency ng itawag natin na cosmos, in this advanced spiritual world we're talking, the third kinds of spiritual world, itong cosmos ay multi-dimensional level of existence. Na ibig sabihin, hindi na rin mabibilang pang mga dimension. Napakalawak, napakalayo ang ating marating pag ating isidyuhan. Kaya when you are a traveler, mag-travel kayo ba? Hindi kayo na presyo sa isang paniniwala. Unless lang you are impressioned with a certain belief na hindi ba sumang-ayon na ikaw ay makapasok doon sa mga dimensions ditong ating cosmos. Kaya, palagay natin, naka-travel ka doon. Kaya nakita mo, ang dami palang mga dimension. Sinasabi nila 5th dimension, 4th dimension, and 3rd dimension. Parang hindi man totoo yan. Totoo din yan kasi nakapasok ka sa 4th dimension, 5th dimension, and 7th dimension, 11th dimension, napakaraming dimension. Ngunit napakarami pang dimension na hindi natin nasasabi dito sa ating mundo. Dahilan na kailangan ng mga tao matututo siya kasi isa sa paraan na kanyang matutunan ang tunay niyang sarili ay mapasok niya mismo ang mga dimensions ng kanyang kaluluwa. Pasugin ninyo yung dimension ng inyong kaluluwa. Mga dimension na may panahon, mga dimension na walang panahon. Kaya pati dito sa ating kalagayan, sa ating panahon. Pag masyadong tumaas ang frequency ng mundo because of this ongoing planetary ascension, and it could be speeding up time. Scientifically, hindi ito ang oras ay hindi ito pareha ang oras. Dahil yan man ang katotohanan sa ating panahon. So, in this dimension, could be different time. In this dimension, could be different time. And even in this dimension, mayroon tayo ditong ating oras. And then you can travel faster than the speed of light, then magbago ang iyong panahon. So, ibig sabihin, ang oras ay palaging nagbabago. Kaya binabago nga yan ang paniniwala ng mga tao. Mismo ang ating panahon ay binabago ng paniniwala sa mga tao. Dahil gawa ito ng kaisipan ng mga tao. At pumunta ka man doon sa mundong higher dimension. Doon ang kaharian ng iyong Divine Master. At tiningnan mo yung mundo na iyong pinanggalingan sa lower na dimension. Just presuming. At nakita mo talaga yan. Lahat talaga dyan ay ilusyon lang. Ngunit ang napakalaking ilusyon ngayon pag tayo ay hadlangan na malaki ang ating liwanag, hadlangan tayo mismo ng ating paniniwala na upang maging malakas na liwanag, lumaking liwanag at malakas at tayo ay magkakaisa. Ngayon ang panahon na kailangang magkaisa ang mga tao, kapatiran natin dito sa ating bansa. At lalo na pag yung matanggap itong mga katuruan ng ibang mga tao na hindi taga rito sa ating bansa dahil kayo ay mga magtuturo ng buhay. Pag hinirang kayo ng Diyos, dahil magtuturo kayo ng buhay. Pag hindi kayo hinirang ng Diyos, dahil magtuturo kayo ng mga nakakabulag na kamangmangan. Period. Wala namang ibang kahulugan yan. Bakit ka ba nahinirang ng Diyos? Dahil magtuturo ka ng buhay, hindi ka na magtuturo ng pagkawasak. Pag magtuturo ka ng buhay, alam mo yung ano yung katuruan ng buhay. Hindi yung katuruan ng mga alien.
kundi katuruan ng Divine Master sa langit. Hindi ka matrap doon sa iyong paniniwala na yung katotohanan ng yung makikita sa iyong isip ay just very limited at certain portion. Localized ba? Very localized. Itong katotohanan, dito lang ito totoo. Pagdating natin sa ibang lugar, hindi na rin katotohanan doon. Dahil katotohanan lang dito sa atin. Kaya itong Angels Contact and Correction, katotohanan ito dito sa ating bansa. Pagdating nila sa ibang mga lugar, pagdating sa ibang planeta, ay katotohanan pa rin doon. Sa lahat ng mga mundo, ang Angels Contact and Correction ay katotohanan. Except sa ilusyon. Dahil ang ilusyon ay hindi matanggap sa ilusyon. Dahil pagtanggapin ng ilusyon ay pumutok ang ilusyon. Kaya masira ang mundo ng ilusyon. Wala ng ilusyon. Pagtanggapin nila ang art of life. Kuha ninyo. Pagtanggapin ng mga tao ang art of life, wala ng ilusyon. Dahil pagtanggapin nilang art of life, pumutok ang mundo ng ilusyon. Dahil napakalakas ang enerhiya ng art of life. Kaya kayo ay pagtanggapin ng mga inyong mga kaibigan, mga kapatiran, kahit sino mang mga tao sa mundo, makarating sa inyong mga lugar, kayo na ngayon, mga hinirang kayo sa Diyos, kaya dahil tinanggap man ninyo ang kanyang liwanag. Ang Diyos ay kumakatok sa inyong pintuan. Kaya sinasabi ng Diyos sa langit, kung sino man magbukas sa niyang puso, diringgin ang kanyang tinig. Nang diyal siya ay kumakatok sa pintuan. Bubuksan ang pinto. Papasok siyang kakain kasalo niya. Kasalo mo na bumukas yung pintuan. Yung mga magtatagumpay ay pahintulutan niya na umupo tabi niya sa kanyang trono. Tulad sa kanya na nakaupo sa tabi sa kanyang ama sa kanyang trono, sa kanyang ama sa langit. Kaya hindi ba kayo dalhin ng Diyos sa langit? Hindi ba kayo makasend into higher dimension na naging magtuturo man kayo ng buhay at hinayaan ninyo inyong mga sarili na kayo ay maging hinirang ng Diyos dahil tinanggap man ninyo yung katotohanan at hindi kayo tumira sa napakatinding ilusyon. Gawa ang kailangan sa panahon ngayon. Gagawin ninyo ang mga lesson na kailangan. Kaya ako, tingnan ko man itong site natin. Araw-araw ay may magtrabaho man sa ating site. At nakita ko rin, yung site ay spiritual talaga itong site. Maganda itong site, spiritual. Pero ang iyong cellphone na wala ang spiritual. Kaya tingnan niya cellphone wala ng spiritual. Meron na. Bumalik ang spiritual. Maganda pala itong cellphone ni mo dahil kaya bumalik ang spiritual. Itong cellphone ay joke na lang ito ating gagawin kasi itong alien technology ay hindi sumang-ayon. Matututo ang mga tao sa art of life. Totoo man ito ang aking sinasabi. Ako pa'y magpasyal-pasyal ako sa mga lugar ng spiritual. Samantalang magsulat ng aklat ng dugukan. Yan, magpasyal-pasyal din sa spiritual na mga mundo. At tinang-tindan ko rin itong ating mga panahon ba sa ating mga kapatiran. Sa masasabi natin na mga tao talaga ayaw man nilang pumasok sa karian ng langit dahil gusto man silang pumasok sa ibang karian ng langit. Kaya pag mayroong 349 governing star formations, ito ay mga sources ng kapangyarihan. Hindi natin isalin yan yung mga channels of the powers na pwede din makapagbigay ng mga kapangyarihan. Gaya ng mga engkanto, gaya ng mga demonyo, gaya ng mga elementals na mayroon silang mga karunungan, pwede silang magbigay ng mga kapangyarihan. Huwag na nating isali sila kasi I'm talking about governing star formations para sa Olympic stars na mga kapangyarihan na doon ang source ng mga kapangyarihan. So, itong mga kapangyarihan na ito napakalakas dahil ito ang pinagmula ng lahat ng mga kapangyarihan. Masasabi natin ito yung katawan ng Diyos sa langit.
One of that, isa sa 349 Gabriel Star Formation, siya ay Black Star. Ibig sabihin, ang langit niyan ay itim. Hindi ba langit na tinatawag yung Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light? At ang langit din na yan ay hindi tumanggap ng mga mortal na mga tao, mga alien, mga demonyo o mga engkanto. Dahil wala sa kanilang mundo yan. Kaya anong gagawin nila sa mga taong pumunta doon sa kanilang kaharian? Hindi yan pahintulutan makapunta sa kaharian, sa kanilang kaharian dahil mayroon silang ibang mundo na ginawa. Ang mundo na yan, tawag sa mundo na yan ay mundo ng pagkawasak. Dahil hindi man allowed ang mga mortals na pumasok sa kanilang immortal na kaharian. Na ibig sabihin, walang tumanggap doon ng ascension of life in the higher dimension. Pagkawasak lang ng kaluluwa. Kaya iwasan mo na, o sa ano pa yan, iwasan mong na mahigop ka sa black hole. Iwasan mo makain ka sa black hole, kaya from the word black hole, baka yan ibang dimension, pero ngunit baka mawasak ang iyong kaluluwa. That is just an example lang. Pero hindi tayo nagsasabi na itong black hole ay sa dark ito. Na sa sinasabi sa Black Star Formation dahil iba man itong ating sinasabi. I'm just giving an example na mahigop ba yung mga tao doon sa mundo na tinatawag na mundo ng pagkawasak dahil hindi man suming-ayon ang disiplina sa mundo na yan ay tumira ang mga taong hindi naka-ascend sa tunay na higher na dimension. Kaya pagkawasak ang kahinatnan sa lahat ng mga taong masakumba, mabitag sa Black Star Formation. Kaya this is actually the point in time na kailangan we have complete surrender to the Almighty. Pero ngayon ang panahon, kailangan mayroon tayong complete surrender to the Almighty regardless of the name of our God, regardless of our belief. Huwag lang tayo matrap sa napakalalim, napakatinding ilusyon na hindi nagpahintulot sa atin na makagising ang spiritual na kamalaman. Sa 7 Dimensions of your soul dyan, ang library ng iyong pagkatao. Pwedeng tingnan ninyo yung library ng inyong pagkatao upang inyong matutunan kung sino kayo, ano ang inyong magagawa, saan kayo galing, anong mga nagawa sa unang panahon, at sino talagang iyong magtuturo sa iyong buhay. Pag hindi pa ninyo makaya niya nagagawin, huwag lang magmadali. Receive, align, and adapt. Always apply the formula. Receive, align, and adapt. Dahil dito na tayo ngayon sa punto na kailangan natin malalaman, makikilala ang kanyang mga anghel. Dahil ang kanyang mga anghel, yun ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos sa langit, authority na mailigtas ang kanyang mga taong may tatak sa kanilang buhay. Yung tatak ay tatak na hindi yung tatak ng art of destruction, kundi yung tatak ng buhay. Kaya klarong-klaro yan ang ating formula. 1 dash 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 and the 7 and the 2. Sa iyong coding ng Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Life. Hindi yan nakatatak sa inyong physical na katawan. Nakatatak yan sa inyong kabuuan. 7 dimensions of the soul. That is your seal. And you have done your lightship initiation. At if you had done your first lightship initiation, find a way you could have the second lightship initiation, the third lightship initiation, hanggang maraming lightship initiation dahil talagang napaka-importante o kailangan yan sa iyong transformation and sa higher foundation of life. Okay, medyo taas na itong ating mensahe. Huwag ninyong kalimutan lang, kayo ay mga magtuturo ng buhay. Be empowered to teach lessons of the art of life. Huwag na kayong magtanong sa amin na magtuturo kami ng art of life. Paong na po dahil.
Magturo kami ng Art of Life. Pagturo nga kayo ng Art of Life, alam na ninyo yung sino yung mga tao na kailangan ninyong turuan at sino yung mga tao na hindi dapat naturuan. Dahil that is spiritual responsibility. Nakilalanin ninyo yung mga tao na makapag-ingat sa mga banal na katuruan. Yung mga taong hindi makapag-ingat sa banal na katuruan, iwag ninyong turuan. Dahil hindi man nila pag-ingatan yan. Baka maging for sale yan. Ibig sabihin maging subject ba ng negosyo ang mga banal na mga aral. Kaya huwag ninyong turuan yung mga tao na sa tingin ninyo ay hindi nila maingatan ang mga lesson na mga banal. Turuan na ninyo yung mga tao na makita ninyo na itong mga tao ay matulungan sila dahil mayroon man silang pagmamahal sa mga lesson at mapag-ingatan nila itong ating mga lesson. Kaya always observe the proper mental discipline essential for the coaching of the Art of Life 172. Okay, so that's all. At ako ay, before I close this message, ipabot ko lang sa inyo na masaya rin ako na nakatingin sa ating mga project ngayon dahil nakita ko man yung progress sa ating mga project. At sa sinasabi ko ay hindi man natin ito magawa pag walang pagkakaisa. At nakita ko blessing for everyone na nakikita ko yung mga pagmamahal ninyo sa ating mga ginagawa ngayon. Yan ang kalipay sa atong mga kasing-kasing kasaya sa ating mga puso. Makita ko yung mga ginagawa na lumalago ang ating mga ginagawa dahil may pagmamahal bawat isa. So, ako ay masaya nakatingin sa mga project ngayon na ginagawa natin. At dahil din sa inyong mga pagmamahal, kaya akin din na hingin ng Supreme Master na darating ang panahon ng bawat isa. Basta dito lang tayo sa formation. Ang langit ay walang katapusan. Kaya kailangan tayong makabot sa langit na yan, bawat isa. Piliin man tayo at hindi man piliin ng Panginoon, pagkapasa na ninyo ng Art of Life, kayo ay mga hinirang na ng Diyos. Dahil nandyan sa inyong puso ang tunay na pagmamahal sa kailangan gagawin ngayon. Hindi man lahat ng mga tao ay binigyan ng utos na ganito. Kayo lang yung mga tumanggap. At yung mga hindi tumanggap, hindi na natin sila puwersya na tanggapin nila dahil yun pa yung level sa kanilang realization. Kaya maganda ang mga ginagawa natin at ang progress ng ating samahan. At nakikita ko rin na lumalago ang ating mga ginagawa. Dahil nandyan man kayo, inyong mga ginagawa, nandyan din sa inyong mga puso. Patuloy lang kayo sa inyong mga ginagawang spiritual. At sa mga pagsubok ng buhay, huwag lang kayo magpatalo dahil yan na talaga ngayon ang panahon. In fact, mas lalong tumindi ang mga mangyayari sa darating na panahon. Ito lang ang ating gagawin na sikapin natin na malago ang talagang itong ating spiritual. But liwanag ng mga practitioners ng dugukan ay lumalago dahil magkahirap ang panahon. Ngunit hindi kayo masasaktan ng panahon. Maging maginhawa ang panahon para sa lahat ng mga taong nandiyan sa divine radiance o sa liwanag ng Supreme Master sa langit. Kaya sikapin na mabuti sa inyong sarili na may sapat na liwanag na magbukas sa inyong spiritual na kamalayan. Wala nang ibang daan ngayon. Buksan lang talaga yung may sapat kayong liwanag nandyan sa inyong kaisipang spiritual at sa lahat ng dimension ng inyong physical at saka spiritual na katawan.
dahil ang panahon talaga mangyayari itong proseso ng planetary ascension. So, ano ang proseso ng planetary ascension? Revolution yan ng enerhiya. Kaya, hindi maiwasan na talagang gumalaw ang mga kalikasan. At ganap na mangyayari, dalawang puwersa, man-made upheavals, gawa ng technology, at gawa ng tunay na kalikasan. Mangyayari lahat. At kahit mangyayari yan, kayong lahat, safety lang kayong lahat. Sa double body, multiple body formation, nakakonek kayo ng mga governance formations, magkataon man saan kayo nakarating, at wala kayong madaanan, wala kayong matakbuhan. Mayroon lang kayong complete surrender to the Omni Supreme Absolute. Kahit isang lugas lang ng inyong buhok, walang mawala sa inyo. Besag magaras ng inyong panit, wala yung magaras sa inyong panit. Nandyan lang kayo sa Supreme Master. Yan ang kapangyarihan ng paniniwala. Hindi man natin maiwasan ang panahon. Dahil, kaya nga ngayon tayo ay maraming mga schedule ngayon. Dahil sinasabi ko nalubas sa ating team na napakarami man ang ating mga gawain ngayon. At napakarami din mga calling sa atin ng mga lugar-lugar para mag-request tayo ng aerial dimensional portals. Hindi naman natin makaya na puntahan yung lahat na yan. Sa ibang paraan na lang natin gagawin. Kaya itong mensahe natin ay i-channel natin ito. I-channel ito ngayon ay i-channel ko sa inyo. Saan kayo na lugar ngayon? Gawin ninyo ang Art of Life 172. Na hindi kayo mapasukan ng malaking sakuna ang lugar ninyo. Ang mga sakuna ngayon na mangyayari, itong mga baha, linog, baha, bagyo, yan, kadalasan na yung mangyayari. Itong mga bulkan na gumagalaw yung mga bulkan ngayon. So that's part of the planetary ascension. Revolution ba sa kinaiyahan? Dahil kailangan sa kinaiyahan. Para ma-insulate ng positive energy ang planeta. So, ibig sabihin, umiilaw ang planeta, maging mas matibay, malakas, dahil sa kanyang sariling paraan. So, dito ang ating kailangan na tingnan ngayon. Kung anong klaseng paghahanda ang kailangang ihanda ninyo sa inyong buhay. Hindi man nagkulang Supreme Master, all you have to do is gawin ang Art of Life. Gawin ang Governance Formations Palace of the Olympic Stars Meditations and be guided always and teach lessons of the Art of Life sa mga taong karapat-dapat. Okay, yan yung lahat na kailangan nating ma-discuss ngayon and then until the next time. Pagbalaan siya kinabuhi o siya kinaiyahan. Beam.